To the rescue, panibagong resupply mission. China, tumangging bayaran ang pinsala sa West Philippine Sea. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni PHTV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction video. At ngayon ay pag-uusapan natin, ito nga balita galing sa channel ni PHTV. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanyang channel, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at isubscribe ang kanyang channel. At kung ikaw ay nandito sa aking channel ngayon at ikaw ay nanonood, kayo iniimbitahan ko na pakisubscribe po ang ating channel. Pa-click na po ang subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na rin po ang ating video ngayon at para mas maisuggest ito ni YouTube at mas maraming makapanood. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Iniulat na nag-deploy umano ang US Navy na isang warship malapit sa Ayungin Shoal upang bantayan ang ginawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at masiguro ang kaligtasan ng mga barko ng Pilipinas sa lugar. Ayon sa report na dineploy umano ng US Navy ang isang Arleigh Burke-class destroyer na USS Benfold malapit sa Ayungin Shoal at sinabi na hindi umano mahagilap ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa lugar habang isinasagawa ang resupply mission. Sinabi naman sa pahayag ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na dineploy nila ang USS Benfold upang ipakita sa China na nakahanda ang US military na tulungan ang Pilipinas sa mga misyon nito sa West Philippine Sea. Sinabi niya na kailangan nilang suportahan ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines upang maiwasan at matigil na ang mga ginagawang panghaharas at panggigipit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Iniulat ito matapos sinabi ng isang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China ng aligasyon ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong pananagutan ang Beijing dahil sa pinsala sa mga coral sa West Philippine Sea ay walang katotohanan at batayan. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na kung totoong nagmamalasakit ang Pilipinas sa environment, dapat umano nitong alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. So eto, makikita natin dito. Ang ginawa nila rito, nagkaroon sila ng parang reverse, i-reverse psychology nila yung mga tao, imbis na sabihin nila na sila, o kundinahin nila yung mga barko, na di umano'y kumuha, ng mga corals diyan sa West Philippine Sea. Ang ginawa nila, ginamit nila yung pagkakataon na yun, para siraan ngayon yung BRP Sierra Madre. Sa ganun paraan, mga kababayan, pag napansin nyo ng buong mundo, kunyari, pinansin ng buong mundo at sinabing nakumbinsi nila, o sige, alisin nyo yung BRP Sierra Madre dyan. Walang kahirap-hirap sa kanila na natanggal yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Diba, ganun sila kagaling, magtaktika pero hindi umubra. Tuloy natin. Na kung saan kilala sa China bilang Renai Zhao. Nang tanungin si Mao tungkol sa plano ng Pilipinas na magsampa ng reklamo laban sa China dahil sa mga nasirang corals, sinabi niya na mga akusasyon ng Philippine government ay walang factual basis at dapat naman itigil ng bansa ang paglikha ng isang political drama. Pilipinas pa, Idinagdag niya na kung tunay na nagmamalasakit ang gobyerno ng Pilipinas sa ecological environment sa South China Sea, dapat itong hilahin ang grounded na Navy ship sa Renai Zhao sa lalong madaling panahon. Diba? Nakahanap sila ng mahanap sila ng bukas. Sinabi ni Mao na dapat ihinto ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-discharge ng BRP Sierra Madre ng maruming tubig sa karagatan at huwag hayaan ang kinakalawang na warship
na magdala ng permanenteng pinsala sa lugar. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na hinihintay nito ang assessment ng mga kinauukulang ahensya tungkol sa environmental damage sa Rosal Reef. Binanggit din ito ang Article 192 ng United Nations Convention on the Law of the Sea na nag-uubliga sa mga bansa na protektahan at pangalagaan ang marine environment. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na pinagsabihan umano na isang mataas na opisyal ng Chinese Communist Party si President Xi Jinping na posible umanong sumiklab ang World War III sa South China Sea kung pipilitin ito na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Sinabi ni dating Chinese President Hu Jintao na sigurado umanong sasaklolo kaagad ang US military sa Pilipinas at hahantong ito sa isang matinding digmaan kasama ang mga kaalyado ng Amerika laban sa China. Sinabi ni Hu Jintao na malaki ang posibilidad na tutulong ang mga kaalyado ng Amerika sa pagdepensa sa Ayungin Shoal tulad ng mga bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization. Inamin din ni Hu Jintao na hindi umano sigurado ang Chinese government na tutulungan sila ng kanilang mga kaalyado tulad ng Iran, North Korea at Russia, kaya't dapat munang ipagpaliban ni Xi Jinping ang mga plano nito na sakupin ang buong South China Sea. Iniulat ito matapos magsagawa ng maneuver exercise ang dalawang modernong warship ng Philippine Navy malapit sa Ayungin Shoal at sinabi ng mga eksperto na malinaw umano na isa itong pagtatangka na itaboy ang dose-dose ng mga Chinese vessel na iligal na nanghihimasok sa Ayungin. Ang Western Command na nakabase sa Puerto Princesa ay nag-report ng BRP Antonio Luna, isang Jose Rizal class guided missile frigate, kasama ang BRP Gregorio del Pilar, isang Hamilton class high endurance cutter, ay naglayag malapit sa Ayungin Shoal na kung saan matatagpuan ang nakaground na BRP Sierra Madre. Sinabi ng Western Command ng kolaborasyon ng mga Philippine Navy vessel ay nagsisilbing isang malakas na reminder sa kakayahan ng hukbong dagat ng bansa na kung saan ito ay may malakas na presensya at determinasyon na gawin ang misyon nito na protektahan at depensahan ang maritime interest ng Pilipinas. Ang ginawang exercise ng dalawang Philippine Navy ships ay inilarawan bilang isang babala at layo nitong pigilan ang mga Chinese vessel na umaaligid sa Ayungin Shoal na kung saan ang lugar ay agresibo at patuloy na inaangkin ng Beijing. Ginawa ang nasabing pagsasanay kasunod ng matagumpay na rotation of personnel and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal, isang paglalakbay na nakita bilang isang maneuvering drill na nagsisimbolo ng pagkakaisa. Sinabi ng Western Command ng ginawang exercise ay upang masaksihan ang kakayahan ng dalawang barko at ang koordinasyon ng kanilang mga personnel habang sila ay naglalayag at layon din itong ipakita ang tinatawag na precision maneuver ng BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar. Alright, so yung mga babayan, no? Ayo, sangayon ba kayo, no, na sumama na yung ibang mga kaalyadong bansa natin yan po sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea? Kahit hindi na yung Amerika, kahit sabihin natin South Korea, yung Japan, no? Ha? Payag ba kayo, mga kababayan? I-comment down nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.